Yan. Dahil sa sitwasyon, ang ating pong topic, para walang takot, walang pangamba, magtiwala tayo sa Panginoon, manalig sa Kanyang mga pangako. Ating pong pag-uusapan na topic ay God's protection through faith and trust in Him. We are under God's protection. Magtiwala po tayo sa Kanya, manalig tayo sa Kanya. Habang ikaw ay nananampalataya, habang ikaw ay naniniwala, nagtitiwala, naruroon ang protection ng Panginoon. Kaya dito sa ating mga babasahin, manalig tayo, magtiwala tayo, panghawakan natin ang Kanyang mga pangako. Number 1, God is our protector, our safe place, our shield from all evil. Believe and trust Him. Ulitin po natin. Tayo po'y tumayo, sabihin natin, God is my protector, my safe place, my shield from all evil. Yes, I believe in Him. I trust Him. Ako'y nananalig sa Kanya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Pwede po muna tayo nakatayo? Okay lang po. Psalms 91, 1-16. Dito ko po kinuha yung aking pong subtopic per point. Na ang Diyos ang ating protector, siya ang ating shield, siya ang ating refuge from all evil. Number 1, ng Psalms 91, sabay-sabay po tayo. Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty, can say to Him, You are my defender and protector. You are my God. In you I trust. Sino man daw po ang nananalig sa Diyos, sino man daw po ang lumalapit sa Kanya para sa protection, sino man daw po ang nananatili sa Kanyang presensya o nananatili ang presensya ng Diyos sa Kanya, ay makapagsasabi, at ikaw yon at ako. Sabihin natin, You are my defender. God, You are my protector. You are my God. In You I trust. Ulitin po natin. Sabihin po natin sa Tagalog, para po sa benefit ng iba. Sabihin po natin, Sa iyo ako, O Diyos, nagtitiwala. Sa'yo na lumikha ng langit at lupa. Kayo na Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Sa'yo ako nanganganlong. Sa'yo ako nagpapaligtas. At sasabihin ko sa'yo, Panginoong Diyos, Ikaw ang aking tagapagligtas. Kayo ang nag-iingat sa akin. Kayo ang ng aking tagapagtanggol, at kayo ang aking Diyos na aking lubos na pinagtitiwalaan. Ulitin natin, kayo ang aking Diyos na lubos kong pinagtitiwalaan sa anumang sitwasyon ng aming bansa, sa anumang sitwasyon ng aming bayan. Sa iyo ako, O Diyos, lubos na nagtitiwala. Verse 3. He will keep you safe from all hidden dangers and from all deadly disease. He will cover you with His wings. You will be safe in His care. His faithfulness will protect and defend you. Kapatid, sabihin natin ang buong pananampalataya, ako'y ligtas sa anumang pagsubok dahil ikaw ang tunay kong Diyos. Ako'y ligtas sa anumang usong sakit. Ako'y ligtas
sa anumang nakamamatay na sakit, dahil ako'y nanganganlong sa iyo. You are covering me with your wings. Sa iyong malabay na pakpak, ako ay nananatili. Kaya ako'y mananatiling ligtas. I will be safe in your presence. At ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, O Diyos, ang iyong pag-ibig, ang mag-iingat sa akin. Your faithfulness, Lord, sabihin natin, your faithfulness, Lord, will protect and defend me. Ako'y ipagtatanggol mo, Lord, sa anumang nararanasan ko. Ipagtatanggol mo kaming sambayan ng Pilipino. Ipagtatanggol mo at iingatan mo kaming iyong mga anak. Mula sa iyong salita, ako'y nananampalataya. In Jesus' name. Hindi ako dapat matakot. Verse 5. Wala akong dapat katakutan. I need not fear any dangers at night or sudden attacks during the day. Sige, sabihin po natin yan. Wala akong takot. Wala akong pangamba sa biglaang pagdating ng anumang atake, gabi man o araw, dahil ikaw, Panginoong Diyos ko, ang aking kasama. Sinabi mo sa iyong salita, or the plagues that strike in the dark, or the evils that kill in the night, ako ay ligtas. Sabihin natin, sinabi mo sa iyong salita, anumang salot na darating, o anumang atake ng kaaway sa gabi, ako ay ligtas dahil ikaw, Panginoong Diyos ko, ang aking kasama. Proclaim it, mga kapatid, tinatagalog ko po. Ito po'y salita ng Diyos, very powerful po ito. Verse 7, 1,000 may fall, dead beside you, sabi ng Lord, 10,000 all around you, people of God, but you will not be harmed. Sabihin natin, Panginoong Diyos, salamat. Ilan man ang makita kong patay sa paligid ko, anumang nakasisindak, natakot, hindi ako matatakot, hindi ako mangangamba, dahil ang kasama kong Diyos ay makapangyarihang Diyos, na sa akin mag-iingat, na sa akin magliligtas. Come on, open our mouth. Sa akin magliligtas. Ako ay titingin sa iyo, at makikita ko sa iyo, Panginoong Diyos, hallelujah, ang iyong kabutihan. At ang mga mapaparusahan ay ang masasama. Pero ako na may banal na takot sa iyo, ay lagi mong iingatan. Sapagkat ginawa kitang Panginoon, Lord, you are my defender, the Most High, ang aking protector. Verse 9, sabihin natin, Lord, ikaw ang aking ginawang tagapagtanggol. Ikaw ang aking Panginoon, my Most High, my protector. At walang disaster akong mararanasan, no violence na makalalapit sa aking tahanan. Sa pangalan ni Jesus, ito'y pangako mo, Lord. Pangako mo, Lord. Hallelujah. No disaster will strike me. No violence will come near my home. No violence will strike sa iyong mga anak. No violence will strike sa iyong mga anak na nasa online at mga naririto in Jesus' name ayon sa iyong pangako ko. Yes, oh Father God, no violence will come near our houses, near our home, online at mga narito sa aming lahat, Lord. 11, God, you will put your angels in charge of us to protect us wherever we go. Lord, thank you that you will put your angels, susuguin mo ang iyong mga anak. Hallelujah, susuguin mo, Lord. Sabihin natin lahat,
Panginoong Diyos, salamat sa verse 11. Susuguin mo, pangako mo. Susuguin mo, susuguin mo. Itatalaga mo ang iyong mga anghel in charge. Us to protect, para kami ingatan wherever we go. Verse 12, they will hold you up with their hands to keep you from hurting your feet on the stones. Salamat, O God, sa iyong pag-iingat. Kahit sa bato, hindi kami walang makapananakit sa amin. Thank you, Lord. Verse 13, we will trample down lions and snakes, fierce lions and poisonous snakes. Sabihin natin, by the authority of your name, Lord Jesus. Nagdideklara po tayo, we will trample down lions and snakes. Verse 13, fierce lions and poisonous snakes. Verse 14, Lord, sinabi mo sa amin, ito ang sinasabi mo, O Diyos, ito ang aming ipoproclaim. 1, 2, 3, go. Verse 14, sinabi mo, Lord, I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. Lord, iingatan mo kami dahil ikaw ang aming Panginoon. Kami iyong mamahalin dahil ikaw ang aming Panginoon. Kami nagmamahal sa iyo, ililigtas mo kami. Verse 15, when they call to me, sabi ng Lord, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. Sabi ng Lord, people of God, I will reward them with long life. I will save them. Again, God says, people of the Lord, sa mga nasa online at mga naririto, this is the word of the Lord, Psalms 91:14. God says, I will save. Taas po ang kamay ng mga nagmamahal sa Lord. Ito ang sabi ng Panginoon. Sa lahat ng nagmamahal sa Panginoon, maging ang aming mahal sa buhay, Lord, pangahawakan namin ito. Psalms 91:14 and the rest from verse 1 to verse 16, Lord, pangahawakan namin. Ito ang sabi nyo, Panginoon, tinatanggap namin. God says, I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. Sabihin natin, thank you, Lord. I believe in your word. I believe in your promises. I trust in you, Lord. I trust in you. Sabihin natin, I trust in you, Lord. I believe in your promises, Psalms 91, 1 to 16, and all the promises na aming pag-uusapan, pinapatunayan mo that you are our protector. Sabihin uli natin, God, you are my protector. You are my safe place. You are my shield. You are my everything, and you are my shield from all evil. I believe in you. I trust in you. In Jesus' name, pumalakpakan, naniniwala sa pangako ng Diyos. Amen! You can take your seat. And more pa tayong maunawaan. Ano po dun sa ating mga binasa? Ulit-ulitin po natin what God says. I will rescue him. Ililigtas ka niya. Ipagtatanggol ka ng Panginoon. Sa mga balitang ating naririnig, ang marami kinakabahan. Kasi nga, may nangyari na talagang ang baha ay halos sa mga sasakyan na inaanod. Nagkapatong-patong. Nauna yun noon. E ngayon, eto naman ang balita. Pero tayo po ay mas naniniwala sa pangako ng Diyos. Marami na pong nabalita noon na dahil sa pananalangin ng mga faithful prayer warriors,
ay talagang kumikilos ang Panginoon. Sino naniniwalang kumikilos ang Panginoon sa panalangin ng taong matubid? Kaya sa ating binasa, ang pangako ng Lord ay panghawakan natin. I will rescue him. Deliver. Ililigtas niya tayo. Siyempre yung balita, kakabahan ang iba. Siguro, sa akin, ginawa yung balita dahil yun ang nakikita nila. Pero meron po tayong unseen God, miraculous, all-powerful, na pwede nating lapitan, tawagan, hingan ng tulong. Tama po ba? Amen? God will do the impossible, people of God. But we need to do the possible. Doon sa balita, okay. Kung yan ang ibinalita, mag-prepare tayo. Nilamnan nyo na po ba ang inyong mga kalderong walang laman ng tubig? Para pag nawala ng kuryente, may tubig kayo? Kung wala kayong tangke? Nalamnan nyo na po ba ang inyong mga batya? Siyempre, mangangailangan tayo ng tubig. Tama po ba? Iihi ka. Hindi mo naman pipigilan yung dumi, kailangan mong ilabas. Yung po bang inyong ilan po bang inyong planggana na walang laman? Lamnan po natin. Kagabi pa po namin pinaglalamnan lahat. Lahat ng container, maliit, malaki, lahat ng mga lahat po ng aming lalagyan ng inumin. Why? Yun pong balita ay para tayo mag-prepare para sa pagkain. I-prepare. Alin? Ang tubig. Kasi, yes, we are praying, pero kailangan ding i-shut down ang kuryente para walang makuryente. Alam niyo po ba yon? At pag walang kuryente, ay saan ka kukuha ng tubig? So mag-imba ka. Mga kaldero namin, dami namin kaldero, pinaglalamnan na po namin ng tubig. Marami po kaming planggana. Nilayan ng tubig. Ang mga timba, nilayan namin ng tubig. Kahapon pa po yan, nakahanda na po iyan. Kasi alam ko, baka ako'y maghapon dito, hindi naman, mamaya uwi na ako. Naganda na po kami. Kasi wisdom, nasa atin ang paggawa ng posible. Nasa Diyos ang paggawa ng imposible. Tama po ba? We need to pray. Kailangan nating manalangin. Pero meron tayong intercessor, si Lord. Kasi minsan, ang panalangin natin pero hindi tayo yun. Ang iba abot lang hanggang kisame kasi hindi genuine ang faith, hindi genuine hindi totoong Diyos ang pinananalanginan, pero nagpe-pray. Pero tayo talagang, we humble ourselves, tayo naririnig ni Lord. Nasa atin nga siya tama? Tayo yung temple niya, tama po ba? So kapatid, do the possible. Kaya po ako hindi muna nagtuloy doon sa aking topic. Sabi ko, ito'y panahon para paalalahanan ng kapatiran na maging handa tayo. Hindi natin pinaniniwalaan na ganito ang signal. Kaya naman nating bakbakan sa panalangin dahil walang imposible sa Lord. Pero yun isinasabi para para lumikas ang dapat lumikas. Maganda ang dapat ihanda. Mga flashlight and everything, mga power bank, lahat. Kailangan po iyan. Yan naman po yung nakalagay na sa FB. Ho. Pero hindi ko alam kung nakalagay ng inyong mga sisidlan ay punuin nyo ng mga tubig. May nakalagay hugahong gayon. Wala. Kahapon pa po, ginawa na namin. Kasi mahalaga po ang tubig, pangbuhos sa dapat buhusan, panglinis at panghugas sa dapat hugasan. Mahalaga po, tubig, plus light, lahat, pagkain. Kasi, oo, may pera ka, pero sarado. Kagaya po ngayon, dumating sa akin balita, sasaraduhan na daw ang palengke at may pulis na magbabantay kapag may nagtitinda ng 11. Kailangan daw ang 11 ay uwian na. Ganon din sa Batangas. Alas 8, parang gayon na nabasa ko kahapon. Walang magbubukas na establishment. Yan po'y pag-iingat sa tao. Do the possible, God will gonna do the impossible.
Sa ating binasa, andun ang protection ng Lord. Huwag ka lang lulugal. Huwag ka lang pupunta sa lugar na alam mong ikay mapapahamak. Andyan po ba tayo? Pero kung ikaw man ay naroon, nagkamali ka ng direction mo, may Diyos na mapagmahal na mag-iingat at ituturo niya sa iyo ang way out. Yan ang ibig sabihin, is our defender. Pero please, gamitin natin ang karunungan. We have sabihin mo, the Lord gave us divine wisdom. Gamitin yan. Gamitin yan. Huwag mo sasabihin, kala ko ba iingatan ako ng Lord? Ba't ka nagsuot ng madulas na tsinelas? Alam mo nang madulas ngayon. Nakahilis ka pa. Ako po ay nakaganito boots na parang, matagal na po ito. Binili pa sa Japan nung kami magpep. Ito po kasi hindi madulas. Kapag ikinagilas, alam mo nang umuulan. Nagsuot ka ng madulas, ikaw senior pa. Mag-ingat tayo. Andiyan po ba tayo? Mag-ingat sa mga basa. Hanggat maaari, kung tayo mga senior na, kailangan may hawak. At mag-ingat tayo, ingatan tayo ng Lord. Pero gawin mo naman yung hindi na ang Lord ang gagawa. Maging maingat tayo. Pahinain natin ang aircon dahil tayo nag-iingat. Dahil hindi ngayon. Pahina, gawin mo ng 24 both sides. Medyo malamig. Mag-ingat tayo sa lamig. At hindi tayo natanggap ng mga, eto pa, wag na lang, baka marinig ng doktor. Okay na. I will rescue him. Nakalive po tayo. Deliver, cause to escape. Yan pong ibig sabihin ng I will rescue. Ano gang rescue? Pag ikaw ay nasa bingit ng kamatayan, ipagtatanggol ka talaga, kukuhanin ka talaga ng Lord, i-snatch away ka ni Lord. Maraming beses na. Naranasan po namin yan. Naranasan ko as a driver. Naranasan namin pagi ang Tagaytay. Galing kami sa isang night, wedding night. Uuwi, nagkamali kami ng direction, dapat kami doon sa malayo para safe. Dito kami nakadaan, nako, walang makita. Buti na lang ang Diyos ang liwanag natin. Ang anak kong panganay nagdadrive, nasa likod kami buong pamilya, galing sa wedding, na anak ng Apostle Art. Nasa likod namin ang kanyang pamangking si Pastor Alvin. Walang makita talaga. Sobrang fog. Wala. Magtitiwala ka talaga sa Lord. At talaga namang speak in tongues ka all throughout. So, several hours. Mula sa, doon sa pinanggalingan namin. Pero narito kami, buhay ako, buhay. Dahil naririyan ang protection ni Lord. Nagkamali man kami ng daan, naroon naman ang pag-iingat ng Lord. Basta wag mong sasadyain. Huwag mo sasadyain, hindi namin sinasadya, hindi namin alam na doon kami napadaan. Pero ang sinasabi ko, sabi ni Lord, I will rescue you. I will rescue him. Ingatan, nakamali ka man. Amen? I will protect him, set him on high place. Mga anak tayo ng Diyos. Ang pag-iingat sa atin ng Panginoon kung paano tayo nag-iingat sa ating mga anak. Tama po ba? Bata pa, iniingatan na natin sila. Tama po ba? Ang iba, ang sinasabi, ayaw padapuan sa lamok. Anong inilalagay? Mosquito net. Ganyan tayo nag-iingat sa ating mga anak. Tama po ba? Di higit ang ama. Patatalo bang ama sa langit? Buti na lang, may ama tayo sa langit na mapag-iingat, mapagmahal, mapagbiyaya, mapaghimala, mapagpagaling. Amen? Palakpakan natin. Say hallelujah to the King of Kings. Ito pa ang maganda sa ating binasa. I will answer him. Respond. Tatawag ka sa akin? Sasagutin kita. From 1986, nung ako'y makakilala sa Lord, doon po ay lagi pong sinasabi, kaya natandaan po namin, tatanungin kami ng aming leader, alam niyo ba ang telephone number ni Jesus? Yun.
Natandaan namin. Babes in Christ ako. Jeremiah 33 verse 3. Yan. Kayo naman ngayon tatanungin ko, alam nyo ba ang telephone number ng Diyos? Sagot kayo. 33 verse 3. Jeremiah, anong sabi ron? Call unto me. I will answer thee. And I will show you great and mighty things na hindi mo naunawaan. Tumawag ka sa akin, sabi ni Lord. Tutugunin kita. Sinong tutugunin ni Lord? Sabi mo, ako. Tayo, bilang kanyang anak. Ang ibang anak, pag tumawag, asking for help, ikaw ba, magbibingi-bingihan? Sino rito ang magbulang na pag tumawag ang anak, asking for help, magbibingi-bingihan? Wala. To the rescue agad. Anak, anong gusto mo? Anong kailangan mo? Di po ba? Ikaw, usap ako. Ganyan ang ating Diyos. He will protect us, set Him on a high place, respond, tutugon siya, wherever you are. Dahil tayo anak, see to it na ikaw ay anak. Taas ang kamay at ibagayway mo at sabi mo, hallelujah, ikaw bilang anak. Hallelujah to the Almighty God. Hallelujah to the miraculous God. Hallelujah to the King of Kings and Lord of Lords. Receive highest praises, glory, honor to God our protector, to God our shield, to God our safe place, to God our refuge. Receive highest praises, glory, honor, and thanksgiving, Lord. In Jesus' name, say amen. Sino ang ating Panginoon? Siya ang ating shield from all evil. Nasa na po tayo? He will answer. I will be with him in trouble, in distress. I will deliver him, i-rescue, to bring into safety. Honor him to make rich, strong, heavy. Honor. Ang Lord po ay umaani ng parangal kapag tayo gumagawa ng tama. At kapag siya umaani ng parangal, tayo po'y napaparangalan pag tayo gumagawa ng tama. Kaya gawin po natin ng tama kasi may pangako si Lord, I will honor Him. Paano tayo mapaparangalan ng tao kapag tayo gumagawa ng tama? Kapag kakaiba ka kaysa iba. Because we are set apart. At sa pangako ng Lord, with long life will I satisfy him to have abundance in the journey and show him my salvation. Kagaya ng ating inawit, salvation belongs to the Lord. Ang maganda rito, with long life will I satisfy him. Kapatid, ito'y pangako ng Lord. Ang gusto ng Lord, matapos natin ang mission natin sa lupa. Sino may gusto nun? Panalangin ko po iyon. Na matapos natin ang mission natin, ang mission ko sa lupa. Yung assignment niya ay matapos ko. At kapag hinihiling mo, palalakasin ka ni Lord. Ang pangako ng Lord, with long life, will I satisfy him. Buhay na mahaba. Sino rito ang gustong mabuhay ng mahaba na walang sakit? Lahat tayo. Kaya please, gawin natin yung tama. Kumain tayo ng tama. Tamang dami, tamang pagkain, sa tamang oras. Kasi ang gusto ng Lord, mabuhay tayo ng walang sakit eh. Kaya nga, pag nagkasakit, may healer. Kaya lang, siyempre, kailangan marunong tayong pumili ng tama sa pagkain. Sabi ko nga po kanina, tinuruan ako ng Lord na kumain ng kamote kasama ang talbos ng kamote. Mamimitas lang po ako doon ng malunggay sa tapat sa aming bakod. Lalagyan ko lang po ng okra. Yun na po ang aking almusal, together with the wheat bread, kasi senior na ako. At yun ang aking kape sa makaunting tubig. Supply po ako ng ating kapatid na sister sa ng kamoting talbos. Kasi para
para ang hemoglobin ni ayos. Tama po ba yon? Yun po naririnig ko yun. Lalagyan ko lang siya ng malunggay. Fresh ang malunggay namin sa aming bakod. Meron lang lagi akong okra. Lagyan ko lang ng konting salt, pwedeng wala. Bawang. Di po ba masarap yon? Habang hindi pa bawal sa'yo ang gulay, kumain ka. Why? Meron pong akong kilala. Gustong-gusto niya ng kumain ng gulay, pero pinagbabawal na. May problema na ang kidney. Ganun po pala. Pag may problema ang kidney, bawal ang gulay. Sabi mo sa iyong katabi, habang hindi pa at hindi mangyayari yun, kumain ka ng mga talbos, ang malunggay, talbos ng kalabasa. Mamimiss ko na yan, talbos ng kalabasa Lalagay sa kalabasa, may talbos ng kalabasa, bulanglak, may sinaing na lapu-lapo. Fasting kami ngayon. Di po ba sarap na pagkain yan? Diyan ang training sa amin ni Mother. Hindi po kami sanay noon ng prito. Noon po ay laging sinain na isda na kailangan may kaliskis para hindi mataas sa uric. Alam niyo po ba, ang walang kaliskis, mataas sa uric. Ang malalaking isda daw, mataas sa uric. Kaya ang malalaking isda, may kulay gray. Yun po ay lead. Yan, nakakuha kayo ng input. Long life will I satisfy him. Ingatan natin ang ating mga pagkain sa mga ipis na makako-contaminate. Para hindi pasukin ang ipis, itapon ang maduming basahan. Kung hindi mo kayang labahan. Tama po ba? Baka marami pang sabon na ikukuskus mo, gumamit ka na lang ng tissue. Doon po namumugat ang ipis. Nalaman ko po yan nung wala na akong lady. Sabi ko, lagi may ipis. Naka. Kasi noon po, ako'y may lady, papabaya, gabi nang umuuwi, galing ministry, galing business. Ngayon, walang lady. Alam ko, bakit no lagi maraming daga? Yung pala, doon dumadaan, kasi yung inaalis pala nung aming mga lady yung taklob ng drainage. So, ang tendency, yung mga kanin lusot, ayun ang hinahabol ng daga. Kaya pala doon dumadaan, hindi ko alam kasi wala ako. O mga nanay na busy sa business, tingnan nyo ang inyong mga drainage, patungan nyo ng planggana para hindi angat. Huwag kayong magpadaan ng mga mumo, tanggalin ang mga mumo, lagyan, ilagay mo na lang sa ano ba yan? Anong English sa basura? Trash can. biglang nasanunay ako kasi yung palang hinahabol. Ngayon, walang daga, walang ipis. Kung ikaw ay may nabibiling chok na ganyan. Kasi pag nakontaminate yung pagkain ng mga ipis na hindi mo alam, di ba? Mahal magkasakit. Long life will I satisfy you, sabi ni Lord. Mahabang buhay. Gusto ko naman yung pinaghirapan, mapakinabangan at hindi madala sa doktor ang pera. May mga hipag ako at bayon na doktor. Ibig sabihin, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Mahal magkasakit. Tama ga ho? Kaya maging malinis tayo. Huwag mo nang sabihin, dirty kitchen. Ang kitchen hindi dapat dirty. Dapat ang kitchen, pinakamalinis. Ba't ba ako napapunta dyan? With long life, I will satisfy you. Huwag nang sabihin dirty, kaya tuloy nagmamanifest yung salitang dirty. Para sa akin, ang kitchen ang pinakamalinis dapat. Dahil dyan nagluluto. Tama ga ho? Tama ga po? No, wala tayong dirty kitchen. Lahat sa atin malinis. Mula pagpasok ng gate. Amen? So, God as our constant protector who watches over you and your home. Siya ang nagbabantay. Sinusugupan niya ang kanyang mga anghel. Kaya itong itinuturo kong ito, hinihiling ko na matandaan natin, pag tayo nanalangin,
Ilagay mo yan, i-involve yan sa iyong pananalangin na, Lord, you are my shield, you are my refuge. You are my shield over all evil. Iingatan mo ako tang aking tahanan. Ililigtas mo ako, ikaw ang aking salvation. Ikaw ang aking defender, ikaw ang aking protector. Sabihin mo yan sa pananalangin. Magpasalamat ka, makikita ni Lord ang faith. Bukas ang langit at yun ang mararanasan nating lahat. Amen? Say hallelujah. Psalms 34:6-7. Kaya ito po yung aking title, God is our protector. Dahil tayo nagtitiwala at nananalig sa Kanya. Psalms 34:6-7. Gawin nating personal. Sabihin natin, tumatawag ako sa Diyos at ang mga walang pag-asa. Sabihin natin, 1, 2, 3, go. Tumatawag ako sa Diyos at ang mga walang pag-asa. Kami inililigtas sa hirap at dusa. Anghel ang aming bantay dahil kami may takot sa Diyos. Sa mga panganib, ang Diyos ang kumukupkop. O, basahin natin ngayon. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y inililigtas sa hirap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Sinong bantay mo? Tanungin mong katabi mo, sinong nagbabantay sa'yo? Sabi nung isang, tatay ko. Yes, ang mga bata binabantayan ng mga lolo, nasa school binabantayan. Pero alam naman natin nung parang sinasabi nila, may anghel na nag-ingat, nahulog na sa kama, hindi na ano. Yan po ang aking anak na babae. Nahanap namin, nasaan ang ating anak? Ala, nahulog na sa kama. Ngayon, nasa Canada na. Binabantayan ng anghel. Anong sabi po? Anghel ang bantay. Sabi mo sa iyong katabi, may bantay tayong anghel galing sa Diyos. Sino raw ang binabantayan? Yun daw may banal na takot sa Kanya. Ang may banal na takot sa Diyos, hindi ini-intensyong gumawa ng mali. Pag nagkasala, nagkamali, nahingi ng tawad, nagpapatawad sa nagkasala. Yan ang may banal na takot. Sino rito ang mabilis magpatawad sa nagkasala? May banal kang takot. Sino rito ang pag nagkasala humihingi agad ng tawad sa Panginoon? May banal kang takot. Sino rito yung ayaw mong magkasala? Walang na, amen. Mahina lang, ano. Sino rito yung ayaw mong magkasala? May banal kang takot sa Diyos. Ang pangako ng Diyos sa mga may banal na takot, pababantayan niya. Ikaw at ako na may banal na takot, pababantayan sa Kanyang anghel. Lagi tayong ligtas sa sakuna. Sabihin natin, thank you, Lord. Sino rito ang laging pababantayan ng Lord? Alam na natin yan, ng bata pang ating mga anak, iningatan ng Kanyang anghel. O, di ba? Ay, ito na nga yun. God is our protector, our refuge. Sabihin natin, taas natin ating kapay. God, you are my protector, my refuge, my safe place, my shield from all evil. I trust in you. Psalms 46:1, basa. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Naririyan agad ang Lord. Kung ikaw ay may pagkakamali, you are in trouble. You commit mistakes bilang anak. You are in trouble. May gustong umaway sa'yo. Takbo ka agad sa Panginoon. Tumawag ka kaagad sa Lord. Lord, sinusurrender ko. Lord, I need your help. Lord, save me. Lord, save me.
Pag ba ang tao ay tumawag sa kanyang tatay o nanay, kuya o ate, at tulungan mo ako, alam nga naman talikuran ka, di po ba hindi? Eh pag sa Panginoon ka tumawag, narito ko anak, huwag kang mag-alala, huwag kang mangamba, kasama mo ako. Kasama mo ako. Minamahal kita. Kasi yung tao nga, hindi tinatalikuran na nahingi ng tulong kahit hindi kilala, tama ho? Tama ga ho? Kahit hindi kilala at nangangailangan ng tulong, nadapa, lalo pagka senior, alam nga namang, bahala ka dyan. Hindi walang ganyan. Tutulungan, tama po ba? Ay lalo tigit ang ating Panginoon. Nakikita niyo po ba kung gaano kabuti ng ating Diyos? Palakpakan natin ang ating Diyos. Thank you, Lord. Napakabuti mo. Psalms 121. Psalms 121, 4-8. Ang sabay-sabay po tayo magbasa. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog. Sino po yung tinutukoy dito? Ang ating Diyos. At palaging gising. Sabi mo sa iyong katabi, hindi totoong natutulog ang Diyos. Di ba may kantan ganon? Natutulog ba ang Diyos? Kanta yun di ba? Anong sabi po? Sabay-sabay tayo magbasa. Mara, ano nga kanta yun? Maganda ang boses niyan. Okay, verse 4 ng Psalms 21. Sabay-sabay po tayo. Ang tagapagtanggol ng basiyang Israel, hindi natutulog, palaging gising. Verse 5. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat. Open your mouth. There's a power in declaration of the word. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat. Laging nasa piling upang magsanggalang. You are opening your mouth? People of God, mag-inasa online. Verse 6. Di ako maaano sa init ng araw kung gabi ay di sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sa akin mag-iingat. Open your mouth. Bukang ating labi. Sa mga panganib, ako'y ililigtas. Verse 8, si Yahweh ang siyang sa akin mag-iingat. Saan man naroroon, ako'y iingatan. Hindi ako maaano kahit na kailan. Hindi ako maaano. Hindi ako madudulas. Hindi ako mababangga. Hindi ako bubungguin. Hindi ako mapapahamak habang ako'y nabubuhay. Nagbubukas kayo ng bibig? Pinasusunod ko po kayo. Kasi iniingatan. Wala sa ating mababangga. Ako po from 1983, ako po'y driver na. Si Yahweh ang nag-iingat sa akin. Kahit nasubukan kung ako'y babanggain, rumampa ako sa shoulder, buti na lang walang sasakyan sa shoulder. Bakit? Si Lord ang nag-iingat. Naririyan ang layo ng pinanggalingan ko sa Mabini. Kinabukasan, gabi akong umuwi. Kinabukasan, doon na flat tire ang aking gulong sa garahe. Saan ako galing? Wala akong kasama. Gabi iuwi. Minsan 2:00, 4:00 madaling araw. Naranasan ko po yan. Pero saan napaplat ang gulong? Doon na sa garahe. Pinapatunayan ni Lord. Si Yahweh, ang Diyos nating makapangyarihan, ang nag-iingat. I remember, may lakad kami makikiramay sa Mindoro. Hindi natuloy. Nakaupo ako sa telephone chair. Nakita ko, may snake na gustong lumusot sa screen ng aming window. Buti po ang aming window na, anong tawag dyan? Anong ang tawag sa window ganyan sa una?
Ako lang matagauna. Ano ang tawag dyan? Steel window. Okay. Kasi ngayon, meron kaming yung bagong nung pampagawa na sliding na. May sliding kami, pero kami may steel window. Yung steel window, may screen. Nakaupo kong ganyan, may kausap ako sa telephone chair. Sinasabing hindi kami matutuloy dahil ng kondisyon ng dagat. Nakita ko ang haba ng snake. Ay gustong lumusot. Gustong pasukin ang aming bahay. Ang haba ng ahas. Nagpipilit. Sabi ko, tumawag ako sa aking sweetheart, my love, may gustong pumasok na snake. Nagpipilit talagang siya. Kung sa tao, napaka-agresibo. Anong tawag sa ahas na agresibo? Wild? Meron ba namang snake na hindi wild? Di yung snake na tulog. May ahas na tulog. Nagpipilit siya. So nag-send ang aking asawa ng galing sa palengke na kargador. Ang ginawa, hinampas. Hindi napatay. Nasaan siya? Wala kami makitang ebidensya na napatay niya. Doon sa garahe namin, nandun ang sasakyan. Wisdom. Lord, ikaw ang aking protector. Sumakay ako sa sasakyan. Wala akong makitaan kung nasaan. Inilabas ko ang sasakyan sa kahanggan. Tapat ng bakod ng kahanggan. Lumayo ang sasakyan. Nasa loob ako ng sasakyan. Sabi ko, bantayan mo ha. Meron kaming puno ng malunggay. Kumuha siya ng strip of rod. Bantayan mo. Kinalikot niya ang sasakyan nandun. I pray. Sabi ko, pag lumabas ito, malayo na ako sa bahay namin, saan ito pupunta? Inilayo ka siya doon sa pader lang na wala siyang pupuntahan kundi mapapalo. Inilayo ko siya. Wisdom ang kailangan. Hindi talagang ang tagal naming binantayan. Sabi ko, hindi, hayain na. Marami naman itong pultang na may itong sasakyan. Hayain na, bantayan mo dyan. Lumabas. At napatay. Nandyan ang pag-iingat ng Lord. Why? Kung kami natuloy ng Mindoro, nagpipilit siya talagang pumasok ng bahay namin. Wild siya, hindi ahas na tulog. Talagang ang likot niya. Kung sa babae, kung sa matabil, yung active, hyperactive. Salamat sa Diyos. Kapatid, mga nasa online, marami na po akong pinagdaanan ng pag-iingat ng Panginoon. Sa ahas, sa pagta-travel, biglaang hindi ko kita. Yung ganaman ako'y lagi nasa labas at ako'y nagmamaneho, hindi ko nakikita, blind corner and everything na rin ang pag-iingat ng Lord. Sa'yo bilang anak, sa atin bilang anak, tayo na nananalig sa Kanya, tayo na may banal na takot sa Kanya, tayo'y laging Kanyang iingatan. Ito pang maganda, siyang gagawa ng paraan for the way out. He's our way maker. Pwede po ba pasalamatan natin ang Panginoon? Oh, thank you, Abba. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Holy Spirit. You are our protector, our shield. You are our safe place. You are our refuge. We love you. We honor you. Amen. Kulang nga ang isang oras sa pananalangin eh. Sa dami mong ipagpapasalamat. Kaya please, mga nasa online, mga naririto, ilang beses nang nag-alma ang Bulkan Taal. Napansin nyo, ganyan na ng ganyan. Why? Marami sa atin nagpe-pray. At bago matulog, I believe, bawat isa sa atin nagsasabi, Lord, salamat po, eto na, you are invited sa aking pagtulog, Holy Spirit. Salamat po, lagi po kaming ligtas sa putok ng bulkan. Tama? Sinasabi natin yan bago matulog. Tinuruan ko kayo niyan.
Sabihin natin, salamat Lord, lagi kaming ligtas sa putok ng bulkan, sa tsunami. Salamat walang lindol. Salamat Lord, walang salot na darating, walang salot. Oh God, hallelujah, in Jesus' name. Walang tsunami, walang bagyo. Bahala dyan si Lord. God, the sovereign Lord, ang bahala. He is in control. Tayong kanyang mga anak, ang alam ko, tayo protected. He is our refuge. Amen? At pinaniniwalaan natin ang kanyang pangako. Susuguin niya ang kanyang mga anghel na tayo bantayan. Sabihin natin, salamat Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, Panginoong Jesus, banal na Espiritu Santo. So God, as a constant protector, watches over you and your home. Yan po ang totoo. Long time, several years ago, more than 20 years, na ba tayo, 25? Yes. Almost 30 years ago, may naengkwentro ako sa deliverance. Galit na galit yung karga. Sabi niya, may inutusan ako dun sa inyo. Hindi makapasok. Bakod. Ng pader. Hindi namin mapasok. Sadyang hindi mapapasok. Kasi may walls of fire and bronze of wall. Kapatid, may pangako ang Lord. You and me, having a God-fearing heart, being a child of God, loving Him, we are under the heads of His protection. And you need to speak out that the walls of fire and bronze of wall, nangyari na po yan. Pader na apoy, pader na tanso nung naglalakad ang mga Israelita. Di higit ngayon, we are under by grace. Amen? We are a covenanted people. We live in a new covenant. We are not under the law, and we will not be punished under the 10 commandments because we are now under the new covenant. Magbasa kayo ng Book of Hebrew. Yan po'y devotion natin, napakalinaw doon. You and me, being a child of God, we are a covenanted people. We are under the new covenant. Hindi na tayo parurusahan base dun sa 10 utos. We are saved by grace and we are loved by God. Pero wag mong gagawing lisensya yan para magkasala. Ang tunay na nasa Panginoon ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Dahil ikaw at ako ay may banal na takot sa Panginoon. At ang ating Ama, ang banal na Espiritu, ang Panginoong Jesus, we believe in one God, at the indwelling presence of the Holy Spirit ay lagi nating kasama. Palakpakan natin si Holy Spirit. Psalms 23:4. Basahin po natin. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are God who is with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ito po yung nire-recite ko lagi bago matulog, pagkagising. Psalms 23, 1-6. Ito po yung very, very, very powerful. The Lord is my shepherd. Sabay-sabay tayo. Thank you, Lord, for the open heaven, receiving all the praises, glory, honor, and thanksgiving, and bringing us what we confess from your word. Sabay-sabay po tayo. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. He restores my soul. He guides me in the path of His righteousness for His name's sake. Yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Sabay-sabay tayo. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. We will dwell in the house of the Lord forever and ever. Say hallelujah to the King of glory. Recite nyo po yan, deklaran nyo po yan. Gusto nyo, family picture, magdeklara kayo, Psalms 23.
meron kayong anak na pasaway, deklarahan nyo. Blessed are you, family picture, pero wala na naman tayong anak na pasaway. Amen. Deklarahan nyo, Psalms chapter 1 verse 1. Blessed are you, sabihin mong pangalan, who does not walk in the counsel of the wicked. Picture. Asawa mo. Baka hindi pa nababago, deklarahan mo ng Psalms chapter 1 verse 1. Blessed are you. Halimbawa, ang pangalan ay Juan. May Johnny pala rito. Totoy. Ay, wag po, baka may nasa online. Yung yung hindi pamilyar. Hindi pamilyar. Magsabi kayo, baka meron masabihin hindi naman ako pasaway, ako'y dinideklarahan Magsabi kayo ng pangalan. Tibo. May tibuga. May tibo rin Teka muna. O basta. Ikaw, ano? Blessed are you. Aso-aso. Aso-aso. Wala naman siguro kayong pangalan babaguhin ka. Who does not walk in the counsel of the wicked, or sit in the seat of mockers, or stand in the way of sinners, but your delight is in the law of the Lord. And on His law you meditate it day and night. You will be like a tree planted in the streams of water, which is fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever you does, will prosper. Sabihin mo yan. I-prophesy mo. We are the prophet of ourselves. Makikita mo ang manifestation niyan. Salita yan ng Diyos, Psalms chapter 1 verse 1. Amen? Di ngayon naman, itong pinag-uusapan natin about sa protection, yan din iyong ideklara. Kaya kayo sinasabi ko, declare it. Declare. Nakikinig si Lord sa sinasabi natin. Pero ang kaaway, ang pinapakinggan ay yung pangit. Paano ng buhay ko? Yun. Paano na daw ang buhay niya? Hirap na hirap yun. Hirap na hirap daw. Sige, dali ng kahirapan. Kaya kailangan, Diyos, ano makanta? Grade 1 lang, ang tinapos ko. Wag po nating i-magnify ang pangit dahil ang nakikinig ay ang enemy. Pero pag ang sinabi mo'y maganda, tuwan-tuwa ang Diyos, sasabihin, yun ang may faith, na ako daw ay may gagawin. May gagawin ng Diyos. Yun. Ang ilang Diyos, sinasabi ng aking anak, may gagawin ako, hindi ko siya papahiya. May gagawin talaga ako. Bubukas ang pagpapambinto ng pagpapala para sa kanya. I-deliver ang kagalingan ngayon din. Bakit sinasabi mo, may gagawin ng Diyos? Ganito ang problema. May gagawin ng Diyos. Napaka-imposible. May patutunayan ng Diyos. Buhay ang Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Siya yung nangangalaga, siya yung nagpapala, siya nagpo-provide. Siya ang lahat sa atin, amen. Siya ang source, siya ang supplier. Siya ang supplier. Siya naniniwalang great supplier ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating great supplier, our everlasting God. At ito pang maganda tayo, iniingatan. Iniingatan niya tayo. Kaya, siya po ang ating hiding place. Basahin muna natin, ideklara muna natin. Lagi po ako nagpapadeklara. Kasi po, the power na lalabas sa ating bibig. Deklara natin, God, you are my protector. You are my safe place. My shield from all evil. I believe and trust in you. Number 2, atin pong ideklara, God, you are my hiding place. I believe and trust in you. Saan po nakalagay yung hiding place? Sa Kanya tayo mangangalong, Psalms 32 verse 7. Sabay-sabay tayo. Ito po'y kanta, nilapatan po ito ng kanta. You are my... kita nyo, alam nyo?
my heart with songs of deliverance. Wherever I am afraid, I will... Mamaya, kantahin kaya natin. Pwede pa? Mamaya? Kaya? Allen, kaya? Kasi yun ay deklarasyon eh. Pero yung kinanta natin kanina, kantahin din natin. Mga pangako. Okay? O gusto nyo yung arena? Eh yun na, magkasunod na lang. Okay. Tapos sa communion. Okay? Eh, ang ganda ng panahon. Eh di dapat lamang awitan ng Panginoon. Ang ganda ng panahon, sabi, shout, let us shout, ang ganda-ganda ng panahon. At magpapatuloy na maganda ang panahon from this hour forward. Bahala kayo, Lord. Ama, bahala kayo. Basta kami nagdideklara ng gusto namin mangyari. Amen? Protected tayong lahat. Lahat ng iyong mga anak around the globe. Lahat ng nakatira sa Bawan. At sa lahat ng aming mga sa buhay, lokal at abroad. Protected kami. God, our hiding place. Sabi ng Psalms 32:7. Sabi ni David. Si David po hinabol ni Saul. Sa kanyang mga tauhan para patayin. Eh wala namang kasalanan. Naiinggit lang si Saul. Tumago siya sa kuweba. Hindi pa rin siya tantanan ni Saul. Hanggang binigyan, niloob ng Panginoon na masukol ni David at matagpuan ni David si Saul. Si Saul ang umahabol, ang nakasumpong kay Saul ay si David. Alam niya nangyari. Nakalapit na si David. Ganyan mag-ingat ang Lord. Nakalapit si David kay Saul na humahabol na Saul ang mga tauhan niya kay David. Si David ang nakalapit. Natagpasan ng yung laylayan ni Saul. Kanyang nakuhanan ng tela. At nung siya na naman ay siya yung marap kay Haring Saul, sa totoo lang, sa lengguwahe ko ha, hindi sa lengguwahe. Maniwala ka, nakalapit na ako sa iyo. Nakuhanan ng kita ng konting tela ng iyong damit. Pero hindi kita pinatay. Binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos sa aking lingwahe na ikaw ay patayin ko. Pero ang utos ng Panginoon, touch not the one whom He anoints. Iginagalang kita bilang hari. Kaya si David ay pinagpala ng Panginoon. Why? Ang inilagay at itinalaga ng Panginoon, masama man ang ginagawa, ay hindi niya pinatulan. Kaya pinagpala si David. At si David ay naging a man after God's own heart. Palakpakan natin si Lord. Kaya si David, itong Psalms 32:7, siya ang may sabi, you are my hiding place. Ranas niya sa paghabol sa kanya, para patayin dahil naiinggit si David. Bakit nainggit si Saul? Ba't nainggit si Haring Saul? Ay napatay si Goliath Ay hangang-hangang mga tao kay David. Sa gabi, maganda po itong sabihin. Psalms 44:8. Sabay-sabay tayo. Hindi ngayon ha, I will lie down. Ito yung paggabi. 1, 2, 3, go. I will lie down and sleep. Hindi ngayon, ha? I will lie down and sleep in peace. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. Kaya sabi ni Lord, worry not, fear not. For I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Naririyan pa yata yung sa ile. Kaya kung ikaw ay may problema, gano'n man kalaki ng problema mo, surrender mo yan lang kay Lord. Take the lead. Take over, Lord. Hindi ko kaya. Huwag mo nang kukuhanin. Hindi mo nga kaya, ikinuha mo pa. Sabi ni Lord, sige ikaw, ikinuha mo sa akin Lord, basta ibaba mo sa akin ang solusyon, daba mo sa akin, Lord, ang pamaraan, you will direct my path straight according to your will. Just continue to pray. Amen?
2 Timothy 4:18, the Lord will rescue me from evil deed and bring me safety into His heavenly kingdom. Pag ito po ay lagi nating dinideklara, kahit sa mga scammer, ligtas tayo. Basa, 2 Timothy 4:18. The Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into His heavenly kingdom. Pangako yan ng Diyos. Say hallelujah. Ephesians 6:11, isuot natin, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Mga pakanan ng kaaway. Tayo muna. Isinusuot ko, sabihin mo, isinusuot ko po ngayon, Lord, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, gospel shoes, shield of faith, and the sword of the Spirit, na mas powerful, mas, Lord God, with faith in my heart, ito'y lagi kong suot, in Jesus' name, lagi kong tataglayin, in the name of Jesus, at ako, Panginoon, ay always protected sa anumang gawa ng kaaway. Anumang atak ng kaaway at ang aking pananampalataya ay mananatiling increasing. Ang aking buhay ay mananatiling God-pleaser. Ang aking buhay ay mananatiling kaaya-aya sa iyo. Ang aking buhay ay mananatiling malusog, malakas, pinagpala, at magiging pagpapala. In Jesus' name. Nagsasalita kayo? Dapat. You can take your seat. Patapos na ako. Psalms 26:3. Sabay-sabay tayo. You will keep me in perfect peace because my mind is steadfast. Because I trust in you. Sabihin mo sa Tagalog, mananatili ang kapayapaan mo, Lord, sa akin. Dahil ang aking isip ay nakafocus sa iyo. Ako'y patuloy na mananalig sa iyo. Nasunod po kayo? Kasi deklarasyon po yan. And last, He is our God, our strength and helper. Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ito ang sabi ni Lord, kapatid, nasa ulit narito, fear not, says the Lord, for I am with you. Ano man pinagdadaanan mo? Be not dismayed, for I am your God, says the Lord. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. At tayo naman, magdeklara, Psalms 27:1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? If God is for me, who can be against me? Wala. God is for us. Isaiah 41:10, sabihin mo sa iyong sarili, huwag kang magamba, sapagkat kasama mo ang Panginoong Diyos. Huwag kang malungkot, sapagkat ang Diyos ay kasama mo. Palalakasin ka ng Diyos at tutulungan. Aalalayan ka niya, magitan ng kamay niyang nagliligtas. Ako na may magdideklara. People of God, sa online at mga narito, huwag tayong mangamba sapagkat sabi ng Panginoon, kasama mo ako. Huwag kang malungkot sapagkat ako ang inyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita. Hamagitan ng kamay kong nagliligtas. Say amen, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabi mo, thank you, Lord. Inaangkin ko yon. At tayo po'y tumayo before tayong mawit. At sabay-sabay po nating banggitin ito personally. Psalms 91:116. Basahin na lang natin, pero ito po ay para sa atin. Okay? Sabay-sabay po tayo. Sino rito ang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan?
Ito po ang sabi ni Lord sa atin na naghahangad ng pagkupkop. Sino nagsasabing si Lord ang ating helper and ating protector? Siya ang ating refuge, amen? Kaya ito ay para sa atin. Sabihin mo, para sa atin. Idideklara natin. 1, 2, 3, go. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan. Ikaw yon, kapatid. Tayo yon at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, muog ka at kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas at kahit anumang matinding salot, di ka magdaranas. Lulukubang kanya tayo sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kang nakatitiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat ang Diyos natin matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob ng mga kaaway, ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Sa pagpuksay, wala kang takot sa araw mang dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Sabi mo yan sa sarili mo. Ika'y magmamasid at sa panonood mapapatunayang iyong makikita taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. Ang pinili mo, mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak. Di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Amen. Sa kanyang mga anghel, ikaw ay itatagubilin. Saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan. Nasa mga bato, paa mo'y hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga aso, liyong mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang tapat sa akin. Iingatan ko ang sino mga taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa akong na sila'y pakinggan, aking sasamahan. At kung may problema, ay sasaklolohan, aking ililigtas. At ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay na katitiyak, tatamuhin nila ay kaligtasan. Salamat, Panginoon. Mga pangako mong binitawan, mga hawakan pangako mo ito, Lord. Hallelujah. Binitawan, mga hawakan ko. Sealed by the blood of Jesus ang aming mga deklarasyon mula sa iyong salita. Sa aking gumagabay, ang kalakasan ko. Sa iyo lamang, O Diyos, Sa iyo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. O Diyos, pinawi mo ang pangamba. O Diyos, pinawi mo ang pangamba. Wala nang pangamba dahil kami sa iyo nagtitiwala, Lord. Kalakasan ko ay Hindi mawawala. Mga utos mo ay aking susundin. ideklara natin yan. Kahit saan man ako makarating, mga
hiding place, Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of Deliverance. deliverance. Wherever I am Whenever I am afraid, I will trust in you. Yes, oh God, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will Trust in you. Sama-sama po tayo, sabihin natin, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of my Lord. Truly, Lord God, you're our hiding place. Nagpapasalamat po kami, Panginoong Diyos. Nakilala ka namin. Salamat po at kayo nagpakilala sa amin na our refuge, our protector, our shield over all evils. Salamat, we trust in you. We believe in you, Lord God. You are always there. Salamat, Panginoong Diyos, na isinugong mo yung mga anghel magbabantay sa amin. Salamat kami lagi mong ililigtas sa sakuna, sa aksidente, sa kapahamakan. Ililigtas mo kami lagi sa mga lindol. Ililigtas mo kami sa mga salot. Sa gabi, araw, natutulog, nagtatrabaho, nagpapahinga. Ikaw ay laging naririyan. Kayo na aming Diyos, Diyos ng Israel o Yahweh, hindi kayo natutulog. Kayo ay laging naririyan. Kaya Panginoong Diyos, ang aming mga pinag-aralan sa araw na ito, that truly you are our hiding place, you are our protector, our refuge, our strength, our defender. Kayo nag-iingat, kayo nagliligtas. Lord, pangahawakan namin ito in the name of Jesus. And with long life, you will satisfy us. Kaya Panginoon, salamat sa wisdom para piliin namin ang tamang pagkain, maayos na tulog, maayos na pagpapahinga, at sa aming pag-prepare, O Lord God, sa mga banta, O Lord God, kami mag-prepare, we will do the possible and you will do the impossible. Ang alam namin, we have a hiding place, we have our refuge, at ikaw yon, Panginoon. Kaya Lord, walang salot na mararanasan ang iyong mga anak. Lord, ito'y base sa iyong salita. Salamat, salamat. Lagi kami ligtas sa aksidente, ligtas sa anumang deadly disease, ligtas sa anumang mga cancer, sa anumang umiiral na sakit. Ililigtas mo ang iyong mga anak. Sabi mo, Panginoon, ililigtas mo ang tapat sa iyo. Ililigtas mo ang may banal na takot sa iyo. Kaya Lord, ikaw ang aming healer, ikaw ang aming provider. You are our everything. Kaya tanggapin mo, hallelujah, ang mataas na papuri, parangal, pagsamba, pagluwalhati. Sa iyo, kataas-taas ang kabanal-banalang Diyos na sa amin ay mag-iingat at magpo-fulfill na yung mga pangako. Kaya ngayon sa aming